Mga kapuso, tabayanan niyo po, ilang sandali na lang po, meron pong mensahe si Pangulong Noynoy Aquino para sa sambayanang Pilipino. Antabayanan niyo po yan, kaya medyo maikli po ang 24 oras ngayong gabi. Samantala, gabi ngayon ang katakot-takot na katatakutan dyan sa Lungsod ng Marikina. Pumarada kasi ang ilang Marikenyo na bihis maligno. Nakatutok doon live si Cesar Castillo, si Cedric Castillo. Cedric! Yes, Mike, kahit siguro sa tambak na bawang at kahit kanina ay sumisikat yung araw ay hindi tatalab dito sa mga nag-alam maligno na nasa tabi ko ngayon dito sa mga kalsada ng Marikina City. At kanina sa likod pa man din ng City Health Office ay imbes na magpanik at imbes na magkanta o gaga sa dami ng mistulang duguan, katuwaan at biruan na may halo na ring takutan ang mababaka sa mukha ng mga nakasaksi sa taunang gabi ng katakot-takot na katatakutan na idinaos nga dito sa lungsod. Sulit daw ang pagdagsa ng marami rito dahil halata raw na kinarir ng mga nagsilahok sa Halloween parade ang kanilang costume at lahat yata ng klaseng maligno ay nandito ngayon sa Marikina. Mapatsanak, mga laman lupa, bangkay na naglalakad, pati mga biktima raw ng karahasan na hindi raw napapanatag hanggang sa ngayon ang kaluluwa. Ang nakapagdagdag pa sa kasiyahan dito, Mike, ay yung audience participation. Tuwi kasing nilalapitan ng mga kalahok, yung mga nanonood, ay hindi maiwasan ng ilan na tumili. Pero syempre sinusundan naman ng tawanan. Hindi naman daw hantong sa puntong babangungutin sila ngayong gabi, pero mabuti na lang daw at alam ng mga manonood, nakatuwaan lang ito. Ito yung nangyari at ayon naman sa ibang kalahok, importante raw na panindigan at samahan ng acting ang kanilang papel para na rin daw sa tsansang itanghal na best costume. Okay, Mike, dito sa complex ng City Hall, nagtatapos yung parada kung saan inaabangan ang announcement ng best costumes at magkamit ng premyong aabot sa 10,000 pesos para sa individual at 20,000 pesos para naman sa group category. Mike? Maraming salamat, Cedric Castillo.